Magandang araw po sa inyong lahat mga karbin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karbin natin kapapasok lang, grabe to, nagulantang ang lahat, Remulla bumaliktad na. Pastor Kibuloy na shock, yan mga karbin natin ang ating alamin. Mula po rito kay Banat News Updates. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates. Yan, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Pero bago pong lahat, eto, basahin po muna natin ang random comments patungkol po sa naging balitang ito, no? Eto, salute for Remulla, 100% walang inuurungan, yan ha. Go, 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 DOJ, kasi sobrang mga suporta ni Kibuloy at si Kibuloy, yan. Yan, makakarbin natin. At ba't yung anak, malinis agad ang kaso, yun lang. Yun lang, no, makakarbin natin, ha. Kasi nga dahil po sa yung anak ni Isoji Boying Remulla nung 'di ba kasagsagan po ng ano. Nahulihan po 'yon pero bakit absuelto agad? Well, anyway, kung sino naman ang nasa kapangyarihan, siya po talaga ang nasusunod. Nako. Yan ito pa. Sa akin, good yan kasi dahil sinasabi naman ni Pastor na doon sila mag-file ng kaso sa korte. Oo nga mga karibin natin kasi mukhang talagang napupolitika po talaga ang Kongreso at Senado. No? Kaya maganda po ang maganda pong senyales yung ginawa ni Isoji Boying Remulla na diniretso na po sa Korte Suprema, di ba? Yung kaso ni Pastor Kibuloy para hindi na dada ng dada si Reza Hontiveros dyan sa Senado, no? Klaro na di umiiral ang tamang batas kapag mapera at maimpluwensya ang akusado, nako. Sa Senado at Kongreso, suspect ka pa lang, suspect ka pa lang kapag nagpa-imbestiga kayo sa kanila, ididiin at pilit ka nilang paaaminin. Nako, hindi ka bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ng mahusay sa korte, fair and just. Yan mga karibin natin, tama po, no? Tama po yung naging comment na yan. Sunod-sunurin si Justice Secretary kay First Lady Lisa. Nako, baka may plano rin. Baka iba rin yung plano ni Isoji Boying Remulla, no? Well, anyway mga karibin natin, ito last na comment, tapos na at hindi na pwede dalhin ni review ito bago i-dismiss. So pag ang witness nagsisinungaling, may kapresuhan din. Tama po kasi sinasabi din po na yung mga kaso na ikinakaso ngayon diyan sa nakikitang kaso diyan sa Senado, kaya hindi nila madala-dala sa Korte Suprema, sa korte, yan mga tapos na pala, mga recycled na kaso na ito. At mga recycled din yung mga witness, kaya hindi nila madala sa korte. Yun lang, no, mga karibin natin. So eto na, panoorin nga po natin itong balitang ito. Eto na po. Pag-usapan din po natin, no, sinampahan na po ng DOJ itong si Pastor Kibuloy ng patong-patong na kaso. Pero masyasyak po kayo dahil eto bot sa akin, no, kung kayo ay supporter ni Apollo Kibuloy, pwede po kayong matuwa, pwede rin kayong good at bad news tong pagsasampa ng kaso ng eto po yung pagsasampa po ng kaso ng DOJ. Basahin muna natin yung paano yung sinampa. Okay. Remulla, DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla said the decision came after a review of dismissal rate o yung dinismiss po ng prosecutor
sa Davao City. Yun po ang isinampa. Bad news, di ba? Na-dismiss na nung sa Davao City Prosecutor's Office. Muling binuhay ni DOJ Remulla. Okay. Mahirap magsalita tungkol sa nangyari pero alam naman natin na mahirap magdemanda sa isang lugar kung saan malakas ang kapangyarihan ng taong binabangga at mababangga, matatamaan. Kaya dito Pero malay natin, mga karibin natin, may bagong witness or evidence. Di ba ganyan yan mga karibin natin? Ino-open ulit yung kaso kapag may bagong witness or bagong ebidensya. Ganun ba yun mga karibin natin? Parang kasing ganun yun Well, sa lahat ng pong abogado na nanonood, no? Pwede pa po yung ganun yung dinismiss na tapos na-review ulit dahil may bagong something, di ba? Evidence or witness, something na ganun. Pwede po bang ganun? Nako. pagalingan na ng attorney to. Ibig sabihin, yung sinampa pong kaso kay Buloy sa DOJ, dinismiss po yan ng prosecutor. Ngayon, hindi po ako abogado, pero sa tingin ko, no, mapapaliwanag balang araw ng mga abogado yan. Baka bukas yan yung topic ni Attorney Trixie. Kasi ngayon lang to sinampa eh. Okay. The alleged sexual abuse and other crimes happened in 2014 and the charges were filed at the prosecutor's office in 2019. Yan. Dinismiss ito ng Office of the City Prosecutor ng Davao at sa masusing pag-aaral, nakita natin talaga na mabigat ang basihan para ibigay at ilagay sa tama itong bagay na ito. So iko-correct ni Remulla ng DOJ yung pagdi-dismiss ng Davao Prosecutor's Office. Pwede ba to batong sa aking kaunting kaalaman, no? Kung korte po ang nagsabi, kasi tatanong nyo, di ba? Akala ko ba pag na-dismiss na yung kaso, hindi na pwedeng kasuhan, di ba? Sabi mo ba dong, no double jeopardy. Sa akin po kasi, prosecutor pa lang, dismiss na eh. Hindi pa po ito dumadaan sa korte. Yun po yun eh. Kaya, sa isang banda, good news and bad news po to kay anong tawag dito kay Remulla. Bakit po good news and bad news? Kasi nakaamba na po yung extradition eh. Mas mahirap po siyang makalusot doon sa Amerika. Ngayon po habang nililitis tong kaso niya rito sa Pilipinas, mauna po tong litisin. Kaya dito po muna siya sa Pilipinas. Pero kung wala po siyang kaso na dito sa Pilipinas, pwede po siyang i-request sa extradition para ikulong na siya ron sa Amerika habang tumatakbo po yung kaso. Pero dahil nga may nakasampa na ritong reklamo, hindi na siya makulong dun sa Amerika ngayon. Tatapusin muna niya yung kaso rito. Yun ang pagkakaalam ko Alam nga namang dalawa yung inaatinan mo, dalawang bansa. Mas priority siya rito na dito siya muna mag-stay. So, mamimili siya. Kala mo mag-stay. Okay. Sa isang banda rin, dahil may nakasampa ng kaso, pwede nang unless na may papaliwanag ni Rizon Tiberos na kailangan si Pastor Kibuloy sa kanyang gagawing batas. 'Di ba? I-justify niya na kailangan umatin si Kibuloy ng hearing. May kaso na siya eh. Pwede na niyang talagang eto na lang ang pagtuunan ni Kibuloy ng yung kaso. Kinasuhan na ako diyan eh. Dito ko na sasagutin sa proper court. 'Di ba? Parang napagbigyan din yung kagustuhan ni Kibuloy na sampahan siya ng kaso. Ang pinoproblema ko doon, yung na-dismiss na, binuhay na mag-uli ni Remulla, yun yung aabangan natin. Kung gaano kagaling to si Topacio na pa madidismiss niya. Galing magsalita eh. Sana ganun din siya talaga kagaling. Sa bagay, si Topacio naman hindi nawawalan ng kaso at halos lahat na ipapanalo niya. Kaya tiwala rin naman na tayo dyan kay Topacio. Okay. Balikan natin tong isa pa.
Yan mga karibin natin, para sa akin po, opinion ko lang po ito Okay lang naman kasuhan nila si si Pastor Apollo Kibuloy. Yan okay lang po. Kasuhan niyo po. As long as wag niyo na pong idadama yung para mas maging makatotohanan po yung mga gagawin ninyong paglilitis, no? Wag niyo na pong isama, wag niyo na pong idawit si BP Sara at si dating Pangulong Duterte doon sa mga gan-gan na yan, di ba? Gun Kingdom, di ba? Wag niyo na po, kasi hindi po makatotohanan yung mga witness Yung mga sinasabi po ng mga witness na nagdadawit po kay BP Sara at saka former President Rodrigo Roa Duterte ay hindi po makatotohanan, di ba? Isipin mo, nagbubuhat ng bag ng baril. Itong si dating yun ang sinasabi nila. Nagbubuhat ng bag ng baril itong si dating Pangulong Duterte. No? Sa dami ba naman ng bodyguard ng Pangulo pa di ba? Siya talagang magbubuhat, maniniwala kayo doon sa witness? Nako naman. Yung nagaganap po sa Senate, no? Mukhang totoo nga po na may pagtatangka na matanggal na to si Zubiri bilang Senate President. Kaya lang, wala na rin siyang power kahit nakagather siya ng mga sapat na boto. Diyan kasi sa Senate Presidency, kung sino po ang makakuha ng 13 votes, 24 sila Pag ikaw may 13 votes ka, ikaw ang Senate President. Kaya lang mabuhay po Kita nyo ngayon. Dapat kasi at least majority ka Kaya wala rin bigat to si Zubiri ngayon. Kung ako sa kanya, magre-resign na lang ako. Ibigay ko na sa iba Bakit? Nagpapirma yung mga bataan niya o yung mga malalapit sa kanyang senador, nagpapirma ng show of yung loyalty, no? At ang pumirma sa resolution na manatili si Zubiri, 14. So ibig sabihin, 10 yung hindi pumirma. 10 yung perceive na ayaw na sa kanya. Yung 10 na yun, makahatak lang ng 3 yun. May bago na tayong Senate President. Kung hindi matatag masyado yung pinanghahawakan mo, kung ako... So yan mga karibin natin, at ang lumalabas ng balita, si Senator Jinggoy Di Umano, ang ipapalit dyan kay Senate President Zubiri. Ano po ang take ninyo dyan mga karibin natin? Bakit po si Senator Jinggoy Estrada? Di ba napakarami pong kaso ni Senator Jinggoy? Di ba sana naman kung pipili sa bagay mga karibin natin, may nabasa po akong comments na sabi niya na kaya po ito opinion lang po ito at komento niya po itong binabasa ko. Sabi niya po kaya po si Senator Jinggoy kasi madaling kontrolin, di ba? Sa dami ng kaso niyan, no? Kapag hindi niya sinunod yung nag-uutos sa kanila, kalabuso ang aabutin kasi, di ba? Tutuluyan po yan. Kaya alams na. Kapag napalitan po si Senator Zubiri dyan sa Senado, mga karibin natin, ano po ang kasunod yan? Approve agad. Approve lahat. Di ba? Approve ang chacha. Hindi lang sa economic provision, kung pati na rin sa political aspect, no? Yung pagpapalawig ng mga terms. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan sa naging balitang yan Yan naman ay hindi pa nangyayari, pero yan po yung kumakalat ngayon na balita na yan nga, papalitan itong si Senate President Zubiri. Marami rin po ang nagsasabi na bakit si Jinggoy nga talaga hindi nila matanggap kasi may may mga kaso di ba? May kasong di ba nung nakulong nga po ito di ba nung
yung sa pork barrel, di ba? Ni Janet Napoles. Sila ni Senator Padilla. Di ba? Oh, pero wala tayong magagawa. Ganyan po talaga. Kung sino po ang nasa kapangyarihan. Depende po kung anong ginagawa nila para respetuhin po sila ng taong bayan, di ba? Hindi ko naman sinasabi mga karbi natin na wag natin silang irespeto. Yung sinasabi ko lang, nakadepende po ang pagrespeto ng tao sa ginagawa ninyo, di ba? Kung mabuti po kayo at talagang may malasakit sa taong bayan, bakit? Sobra-sobrang respeto po ang ibibigay ng taong bayan sa inyo. Pero pag inaapi nyo po ang taong bayan, no? Nagpapahirap po kayo sa taong bayan. Talagang kahit walang re-respeto sa inyo. Nako! Yan mga karibin natin, ano naman po ang inyong reaksyon? I-comment na po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyo pong nararamdaman. Opinyon, komento sa naging balitang ito, alright? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming